Bakit? Balita ko, mabilis ka sa baril. Bueno, Galit ako sa mga tao mabilis sa baril. Lalong-lalo na kung pulis. mabuti pa. Sumibat ka na. Baka mainis ako. Yan ang gusto ko. Ang mainis ka. Dahil isa lang sa atin ang lalabas na buhay sa lugar na ito. Basag ang pula mo, no? At ako ang lalabas na buhay. Dahil mas mabilis ako kaysa sa'yo. Hindi mo ba ako titigilan? Baka... Bumulot ka. Gusto kong makita kung gaano ka kabilis. Dahil kahit hindi ka bumunot, papatayin kita sa kinauupuan mong yan. Talaga bang wala ka nakita? Talagang wala ho eh. Nasa loob ho ako ng kusina nang makarinig ako ng 3 hanggang 4 na putok. Mga anong oras nangyari yun? Mga alas 4:30 ho. Alam naman ho ninyo kung napupunta si Cabo Madrigal dito. Mga alas 4. Nagkakape, nagbabasa ng dyaryo, bago umalis. Narinig ko na naman sa radyo ang nangyari. Dante, talaga bang hindi ka natitigil sa mga kahibangan mo? Pwede ba, Chong? Pabayaan niyo muna ako. Oo, pababayaan kita. Pero hindi sa mga pinangangaral ko sa'yo. Ni sa guni-guni, huwag mo isasagi sa isipan mong may mangyayari sa akin. Baka nakakalimutan mo na hindi isang pangpang ng ilog. 2, Dante. 2. At ang lahat ng palayok ay may katapat na suklod. Walang gagalaw! Matapos ng isang masusi at maingat na pag-aaral sa salaysay ng mga saksi, pangangatwiran ng magkabilang panig, at mga katibayan na may kaugnayan sa usaping panggagahasa laban kay Antonio Gomez, minarapat ng hukumang ito na pawalang saysay ang sumbong laban sa nasakdal ayon sa batas. Ipinag-uutos. Magsitayo po tayo. Oh, yun nga, bati ka namin, ha? Ay, salamat. Salamat. O, kaya, ulit pa yan, ha?
Taga saan ang mga yan? Tama hinala niyo, Hepe. Taga Del Pilar. Ang lakas naman ng loob ng mga ito. Dito pa dumayo para magnakaw ng kalabaw. Hepe, ano nangyari sa asunto ng anak ni Mamboyong? Binasahan na kami kanina lang. Absuelto. Pero pinatuloy mo rin siya, pare. Dito muli na lang. Pero hindi ko siya pinuwesa. Palay na ba naman lumalapit sa manok eh? Hindi yung patutukain. Baka sabihin ng iba dyan eh, may depresya ako. Eh bakit naman humanto pa sa demandahan? Alam mo naman yung tatay ni Miding eh. Masyado ambisyosong tao. Napakalapot ng utak. Biro mo eh. Gusto pakasalan ko si Miding. Eh tumanggi ako. Ba, hiningan ako ng pera. Eh hindi ko binigyan. Ayun, inabla ko ng rape. Kung kay Judge, absuelto ka. Sa akin, hindi. Kasi noong isang taon, medyo nagipit ako. Lumapit ako kay Ponching na namamahala ng gasolinahan ni Judge. Sinangla ko sa kanya yung lupa ko sa halagang 15,000 piso. At nagkasundo kami na patutubuan ko ang pera niya ng counting interest. Pero, nang magkwentahan na kami, lumalabas na mahigit na 25,000 piso ang inutang ko. Hindi ba sobra naman, Gani? Be, halos kasing halaga na ng inutang kong tubo niya. May kasulatan ba kayo? Eh, ito eh. Pero, kilala mo naman ako, Gani. Hindi ako masyadong nag-aaral. Kaya hindi ko maintindihan yan. Sa mapa nito, iniilit na ang lupa ko. Humberto, lumalabas na legal yung sinisingil sa inyo. Ang hirap sa inyo, Mamberto. Pirma kayo ng pirma. Hindi nyo man pala iniintindi pinipirmahan ninyo. Eh, paano naman ang gagawin ko? Eh, gipit na gipit ako noon. Gani, talagang hindi ko kaya sinisingil ni Ponching. Tayo ko naman tuluyang mawala yung lupa ko. Sana kung maaari, mabigyan pa ako ng kaunting palupit. Ano kaya? Kausapin ko si Judge. Sa inyo yun. Pag tinulungan kayo ni Judge, hindi maaaring tumanggi si Ponsing. At titignan ko na rin kung anong magagawa ko. Sige. Salamat, Gani. Kuya Gani! Cynthia, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang sadya ko, Kuya Gani. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Kailangan ko ang tulong mo. Ano ba talaga ang problema, Cynthia? Sabihin mo. Baka malunasan natin. Nagdadalang tao ako, Kuya. Ang tulong na hinihingi ko sa'yo ay mailayo ako rito, na kung saan maaari kong maisilang ang dinadala ko. Papatayin ako ng itay pag nalaman ang nangyari sa akin. Napakalaking kahihiyan. Ano bang sabi ng katipan mo? Alam niya bang kalagayan mo? Hindi pa. Ang masasabi ko lang, Kuya, hindi niya ako maaaring pakasalan. Cynthia, bakit hindi kayo mag-usap ng dalawa? Baka may balak siya para sa'yo. Pagkatapos, tignan natin kung anong magagawa natin. Salamat, Kuya. Hindi ba kabilin-bilin ako na wag silang gagalaw ng hindi ko nalalaman? Isa pa.
Dito pa sila sa Buena Vista gumawa ng kalokohan. Ano ba nangyari dyan kay Jimmy, ha? Gumagawa ng sariling disposisyon? Nagtaka nga ako, Judge, nang malaman kong ginawa nila eh. O ito. 10,000 yan. Sabihin mo sa kanila na magpalamig muna sila sa ibang lugar. Huwag na sila magpapabukas. 10,000 yan. Oo. At huwag mong kukupitan. Hindi po. Nonoy, anong balita kay Ponching tungkol sa lupa ni Mang Ber? Ang pagkasabi sa akin, Judge, iilitin na niya. Kailangan. Magandang lupang yan. Sayang naman kung mapupunta pa sa iba. Sabihin mo kay Ponching na apurahin na niya. Matagal na yun. Sir. Totoo ba, sir, napiyansa na yung dalawang nagnakaw ng kalabaw? Oo. Bakit naman napakadali, sir? Sino ba nagpiyansa sa kanila? May nagpuntang abogado rito. May dalang release order. Pirmado ni Judge. Judge, si Sargento Guerrero, Patuloyin mo. tuloy daw kayo. Oh, Sargento. Ano bang may paglilingkod ko? Opo ka. Tungkol ho, Judge, dun sa dalawang magnanakaw. Pinirmahan niyo daw ang release order. Oo. Pinansahan ng abogado nila. Alam mo naman ang batas, Sargento. Ang lahat ng tao ay may karapatan magpiyansa. Judge, sino naman ang gagarantiya na hindi tatakbo ang asunto ng dalawang yon? Kasi kapag nangyari yun, para bang tinakbuhan na rin nila ang isusubo sa bibig ng isang pamilya. Alam niyo naman ang kalabaw dito. Napakahalaga sa kabuhayan ng tao. Kilala ko si Atty. Hoson na siya ang nagpiyansa sa kanila. Ang kanyang pagkatao ay sapat ng garantiya para sa akin. At saka, huwag mo naman akong turuan tungkol sa kahalagahan ng kalabaw sa buhay ng tao. Parang ikaw lang may damdamin yan. Hindi naman sa ganun, Judge. Alam niyo naman ang pagnanakaw ng kalabaw dito sa atin matagal na at paulit-ulit. Wala nang katapusan. Dahil sa kaluwagan ng nagpapasunod ng batas. Ang ibig mo sabihin dahil pinirmahan ko ang release order, maluwag ako. Pinalabas mo niya, Sargento, na ako pa nagbibigay ng kaluwagan sa mga taong lumalabag sa batas. Hindi, Judge. Ang akin lang naman. Kung ang mga taong yan ay nabibigyan natin ng karapatan nila ayon sa batas, bakit ang mga taong nagiging biktima nila ay... Sino kang nagdudunong-dunungan para sabihin sa akin kung anong dapat at hindi ko dapat gawin? Oy! Pulis ka lang. Now get out! I'm busy. Ano ito? Panggastos nyo. Galit si boss. Sumibat na raw kayo at huwag muna kayo magpapakita. Paano yung piyansa? Sayang yung binayad natin prima. Kalimutan mo na yun. Jump in na kayo. Sibat na. Ngayon din. Sige, ha? Paano? Isuwi ba tayo? Yun ang utos eh. Ganun lang ba yun? Paano yung mga kasama natin na tepok? Di kung gusto mo, upakan muna natin si Guerrero. Total, alis tayo eh. Para kay Judge Ricardo Valderrama, ang bagong West de Primera Instancia. Congratulations, Judge. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Ang masasabi ko lang ay ganito. Kung hindi dahil sa inyo na tumulong at tumangkilik sa akin, ay hindi ko maaabot ang karangalang ipinagkatiwala sa akin ng kagawaran. Umaasa ako at ang aking may bahay na sa darating na araw ay magkaroon kami ng pagkakataong makaganti sa malaking utang na loob namin sa inyo. Congratulations, Judge. Thank you. Thank you. Congratulations, Miss Judge. Gomez, thank you.
Okay lang ka dumating galing sa Amerika, padre? Hindi ko pa panya. Panyero? Panyero. Oh, kumusta naman kayo dito? Nasabihin sa akin ni Ricardo, ang tungkol sa promotion at transfer sa Maynila, hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko. Ni sa guni-guni, hindi ko akalain na, ay, Diyos mio. Bakit naman? Talaga ito si Carolina, napaka-humble. Alam mo ba na sa unang pagkakita ko pa lamang sa kanya, natiyak ko nang malayong mararating niya sa kanyang propesyon. Talagang masipag si Ricardo. At saka, mapapagkatiwalaan ninyo. Pantay-pantay at walang pinapanigan ng kanyang desisyon bilang West de Paz. Sige na. Oh, Cynthia, bakit? Bakit mo rito? Baka may makakita sa'yo, ah. Kailangan kong tulong mo, Judge. Magkano kailangan mo? Hindi pera ang kailangan ko. Buntis ako, Judge. Ha? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam ba ito ng mga magulang mo? Hindi. Pero pag nalaman to ng tatay ko, tiyak na papatayin ako noon. Oo. Huwag kang mag-iskandalo. Huwag kang umiyak. Ang lahat ng problema may kalutasan. Ang kinatatakutan ko, malapit ng mahalata ito. Di ba nangako ka sa akin na hindi mo ako pababayaan? Hindi kita pababayaan. Ang laking kahihiyan to pag nalaman to ng taga rito sa atin. Sabi ko sa iyo, ang lahat ng pangako ko sa iyo, tutuparin ko. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Mahal kita eh. Mabuti pa. Umuwi ka na. O ito, dalhin mo. 1,000 yan. Sige na. Maghintay ka na lang. Hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ko maaaring pagtagalin ang problema niyan. Sige na, Cynthia, at baka may makakita pa sa'yo. Sige na. Sige na. Sige, parada mo. Bakit? Pare? Si Judge, hindi niyo ba kasama? Wala ho eh. Maraming ginagawa. Baka hindi pumarito. Hindi pare, hintayin ko na lang. May importante akong sadya sa kanya eh. Tungkulo saan? Tungkol doon sa lupa akong nakasangla kay Ma'am Ponching eh. Gusto nang ilitin. Baka matulungan ako ni Judge. Malakas daw siya kay Ma'am Ponching eh. Ayun ba? Wala na yun, Mamberto. Rimatado na yun. Yung ba naman liit na bagay na yun, kailangan pa si Judge. Alam mo namang maraming ginagawa yun. Ang gawin mo lang, gumawa ka ng paraan, magbenta ka ng ari-arian mo. Wala na akong mabibenta. Naubos na eh. Meron pa, Mamberto. Yung anak mong dalaga. Maganda yun. Gusto mo yan, ako naman eh. Noy! Noy! Papatay kita! Tama si Bandong. Tutal, gandi galing ang asawa mo. Uy, teka, uy! Bigyan mo sa akin yan! Papatayin ko kayo! Hindi ba yung dalawang yan ang nahuli mo? Oo, Hepe.
Talaga din namang. Asya nga pala kaya ako nasugod dito. May nangyari sa munisipyo. Ano ho yun? Yung kaibigan mo si Berto. Napatay ng mga tauhan ni Judge. Sayang. Nahuli ako. Kung naririto lang ako, hindi sana nangyari ito. Pero kailangan i-depensa ng tao ko ang sarili niya. Bigla raw nagwala. At kung hindi napigil, tiyak na marami pang madadami. Napakalungkot isipin. Dito pa nangyari sa harap ng munisipyo. Siguro, talagang hanggang dyan na lang ang takda ng buhay niya. Sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. Sana, Judge. Sana matapos buhusan ng tubig at kuskusin ng basahan ng dugo ni Mamberto. Hindi lamang dyan matatapos ang lahat. Sana umiral pa rin ang timbangan ng katarungan. Hindi dyan matatapos, Sargento. At sinisiguro ko sa iyo, napaimbestigahan ko pa ang pinagmula ng lahat ng yan kung bakit umabot sa ganito. At tinitya ko kung sino man na may kasalanan, mananagot sa batas. Siya nga pala, Sargento. Ito na ang huling araw ko rito. Malilipat ako sa Maynila, sa Korte de Primera Instancia. Promotion. Hindi ba ako babatiin? Pasyalan mo ako roon. Binabati ko kayo, Judge. At siya nga rin pala, Judge. Yung dalawang pinalaya mong pansamantala ay permanente ko ng pinalaya. Patay. Sumalangit ginawa ang kanilang kaluluwa. Magandang gabi ho, Aling Inga. Gusto ho sana namin makausap si Boboy. Itulog na hong bata eh. Bakit po ba? Ano ba kung kailangan ninyo? Importante lang ho. May nawala kaming bag eh. Yung malagawan laman. May nakapagsabi ho sa amin eh. Si Boboy daw nakapulot eh. Magbalik na lang ako kayo bukas. Gabing-gabi na ho eh. Baka naman ho pwede. Kahit sandali lang. Hindi nga ako makakari eh. Sige, tulog niyan. Bilisan nyo. Tara! Nay! Meron po na tayo sa inyo! Ha? Yun ba? Atin-atin lang. Hindi mo ba napupuna? Magmula nang umalis si Judge, nabawasan na mga gusot dito sa Buena Vista. Gani, huwag mo sanang bigyan ng kahulugan ang mga sinabi ko sa iyo, ha? O ikaw naman, Gani, wala ka na bang balak na mag-asawa uli? Hindi pa ho siguro, Aling Rosa. Manggani! Mukhang Manggani! May mga tao pong umabol sa akin. Oh, bakit, Boboy? Saan ka nang galing? Pinapawisan ka. anong nangyari at nalalamig ka? At sino itong mga tao sinasabi mong mahabol sa'yo? Yung pumatay ka,
Aling Cynthia! Paano mo alam yan? Nasisiguro mong silang pumatay kay Cynthia. Oo, dun sa may tulay. Malapit sa kabilang dayo. Hindi ka nagsisinungaling, ha, Boboy? Hindi po! Hindi po! Halika, sumama ka sa akin. Magani! Ayaw po umabol sa akin! Boboy, doon ka sa likod. Aling Rosa. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ano ba atin? Papasama sana kami sa bata. Kasi hindi namin alam kung saan nagpunta ang tatay niya eh. Hindi yun nasabi sa akin ng bata. Yun talaga ho eh. Pepe. Tahasan niyo nga akong sagutin. Sa palagay niyo kaya walang kinalaman si Judge sa lahat ng mga pangyayaring yan? Marami siyang nagrabyado, Epe. Matapos ba niyang punuin ng salop sa ating bayan? Maaari ba siyang tumalikod nang walang pananagutan? Kaya handa ko ang mission order mo. Habang nasa Maynila ka, ang dalawa mong pamangkin at si Boboy ay dito muna sa amin. Ako lang bahala sa kanila. Salamat, Epe. Mag-iingat ka, Gani. Iba ng gubat ang papasukan mo. Judge, ayos na ang manifesto. Kompleto na ho yan. Hintayin niyo lang si Mr. King. Ayaw akong magtagal ang kargamento rito. Alam niyo naman may init yan. Ako ang bahala, Judge. Huwag kayong mag-alala. Tayo na. Kosa? Kosa? Sino ka? Ikaw ba si Elmer Magbanwa? Eh, ba't mo tinatanong? Pasensya ka na. Gusto ko lang malaman kung ikaw yung sinasabi nilang pabilis sa baril. Teka nga. Hindi ko alam kung sino ka eh. Kung anong nasa utak mo. Pero kung naghahanap ka ng galis para kamutin, hindi ka nagkamali. Ako hinahanap mo. Kung ganon, nagkakaintindihan tayo. Kayo ba si Sergeant Guerrero? Ako nga ho. Pinatatawag ka ni Major? You can rest assured that we will extend all assistance and cooperation possible. At pabat mo sa happy mo na kung kaya din lamang namin, wag siya magatubiling humingi ng tulong. Paabot ko, sir. Siya nga pala, saan ka ba tumutuloy dito sa Maynila? Wala pa ho, Major. Dumiretso na ako dito sa inyo. Hindi pa ako nakapaghahanap. Sibal, Sir! si Sargento Guerrero, may mission siya dito sa Maynila. Meron ka bang nalalamang matutulungan niya? Malapit sa inyo. Mismo sa bahay, sir. Total, 2 po lamang kami nakatira dun eh. Sargento, si Sibal na ang bahala sa'yo. Thank you, sir. Sir. Ito naman ang target range namin. Dito kami nagsasanay. Halika, pakikilala kita sa mga kaibigan ko. Torres, Sergeant Guerrero. Kamusta kayo? Sige, Torres. At ito naman si Bombay. Si Detective Ramiro. Ramiro, si Sergeant Guerrero ng Buena Vista. Miro. Sarge, isinama ko siya rito para naman makita niya itong target range natin. Ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, ano? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Wala. Maliit lang yung bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon latan at pasyong bote.
Oo, yun nga. Bakit hindi mo subukin? Sa ibang araw na lang. Sige, sir. Subukin mo ng masalat mo. Sarge, nakikita mo yung korteng tao na yun? Ang patatamaan mo, yung bilog sa dibdib, papapasukin mo, ha? Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo, ha? Baka ni sa papel, hindi tumama. Guerrero, ipakikita ko naman sa iyo ang aming laboratorio. Ramiro, saka na lang kami babalik, ha? Sige. Halika, dito tayo, Sarge. Sarge. Sige, Ramiro. No, sir. Aba, sige, tanggapin mo. Ayos lang yun. Salamat, sir. Halika, Sarge. Hoy. Si Sargento Guerrero. Hi, Sarge. Kamusta kayo? Dito muna siya titira sa atin. Kaya yung isang kwarto sa taas, linisin mo. Palitan mo ang kumot, punda ng unan. Tsaka yung laman ng cabinet, alisin mo na yung gamit mo nun. Basura na yun, eh. Sibal. Baka namang malaking istorbo ito sa inyo. Ano ba istorbong sinasabi mo? Ay kung ako naman ang mapatpat sa Buena Vista, ay di ganito rin ang gagawin mo sa akin siguro. Bakit tulong yung inatake si Pae? Balik kayo! Sa kabila ka sa bakaw. Para na ko. Tira na ko. Dr. 190 over 110 home BP. Kailangan ma-confine natin siya para maobserbahan. Kailangan mag-deposito kayo. Magkano pong deposito? 1,500. 1,500. Wala po akong dalang pera dahil biglaan. Ay nako, gawan nyo ng paraan dahil hindi kami pwedeng tumanggap ng pasyente at bigyan ng kwarto na walang deposito. Sandali lang po tatanungin ko yung aking mga kasamahan. Mabuti pa. Sandali. Ano ang balita, Aling Kuring? Hinihingan ako ng depositong 1,500. Ha? Ang laki naman. Ngayon hinihingi eh. Mare, may dala ka ba dyan? Wala ho eh. Ikaw, Mare. Wala din eh. Aling Kuring, meron ho ako dito, mga 4 na rano. Naku, wag na ho, nakakaya na ho sa inyo. Tagapin na ho nyo, Aling Kuring, at ang masikaso ka agad sa Mampaeng. Dok, meron ho kaming 400. Kung maaari ho sana, doktor, yung kakulangan bukas na ng umaga. Naku hindi po pwede. Hindi tayo pwede magtawaran dito. Ospital ito hindi palengke. Tanggapin na ho nyo to. Baka kung ano pang mangyari sa kapatid ko. Akong pakialam. Kung hindi nyo kayang ibigay ng buo ang deposito, ilabas nyo ang pasyente at dalhin nyo sa ibang ospital. Huwag naman ganyan ang pananalita, doktor. Meron na nga nahihirapan dyan Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May patakaran kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo! Ilang deposito ang gusto mo? Mo, Sargento. Bukod sa nilapastangan mo si Dr. Cruz, natakot ang mga tao, pati mga empleyado sa ospital nagpanik. Anong sasabihin ng publiko sa pulis? Na tayo'y abusado?
na humihingi tayo ng pabor na persahan at binabaliwala natin ang alituntunin ng isang private institution? Sir, kaya... Please, Sergeant. Huwag ka na magpaliwanag. Hayaan natin yan. Gusto lang kitang palalahanan na ibang probinsya at ibang Manila. Kaya, na kailangan, iba rin natin maging kilos. Mabuti na lahat, hindi nagdemanda si Dr. Quiroz. Dahil hindi biro yung kasong yan. Come in. Sir, eto na ho yung report ng General Investigation. Pinadala sa akin ni Captain Nison. That's all, Guerrero. Judge. Sarento, anong ginagawa mo rito? Meron lang akong pina-follow up. Saan ka tumutuloy? Isang Police Manila. Ganun ba? Boss lang siya na kung nagkita tayo. At kung mayroong kailangan sa akin, huwag kang mag-atubili lumapit. Oo. Siya pala sa rente, saan ka magkita tayo? At nang magkabalitaan naman tayo tungkol sa atin. Paano, Judge? Tutuloy na ako. Sige. Kamusta kayo, Mampayeng? Eto. Pagaling na ho siya. Mild stroke lang ho, tumama ka ng paeng. Buti tayo sugod niyo siya kaagad dito. Mga ilang araw na lang ho siya mamamahinga rito, pwede na ho siyang iuwi. Basta't iwasan niyo lang ho ang pagsisigarilyo. At huwag niyong kakalimutan uminom ng gamot. Oo, narinig niyo na sinabi ng nurse. Sige ho, pahinga na ho kayo. Babalikan ko na lang ho kayo mamayang gabi. Miss? Ikaw na sanang bahala magpasensya dun sa inasal ko kagabi. Huwag isipin yun. Lahat naman ng tao nabibigla sa ganung pagkakataon. At alam ko naman hindi lang kayo nagkaintindihan ni Doktor kagabi. Ipagpalagay na lang natin na wala nangyari kagabi. Salamat. Hayaan mo, lagi kong sisilipin si Mang Paeng. Sarge, gandang nurse, no? May nagpuntang tao sa akin. Kababayan mo raw. Pinabibigay ito. Paeng! Still alive? Gani, inaanyayahan kita sa isang salo-salo bukas ng gabi sa bahay. Sana'y makadalo ka. Marami tayong pag-usap. Judge Valderrama. Ilang taon ka na sa serbisyo? Nakaipon ka na ba? Alam ko wala. Ngayon, dediretsuhin kita. Bakit hindi ka magtrabaho para sa akin? Be one of the boys. At sinisiguro ko sa'yo, ako bilang isang marangal at iginagalang na judge, uunlad ang buhay mo. Dediretso hindi kita, Judge. Hindi ako maaaring magtrabaho sa'yo. Bakit naman? Hindi ako maaaring magtrabaho sa isang taong marumi ang kamay. Sarento, mag-iingat ka sa paninilita mo. Alalahanin mong ikaw ay nasa pamahay ko. Alam ko. Pero ulitin ko pa rin. Hindi ako maaaring magtrabaho sa isang taong marumi ang kamay. Na kahit na ilang beses ng hugasan, ay marumi pa rin. Dahil saan ginagamit ng tubig ay galing sa pusali.
Espatola. Judge, pagsabihan mo itong aso mo. Ano ba nakakita sa inyo kung sino bumaril dito? Wala ho. Narinig ko kami 3 putok, kaya ako kami napalabas dito. Mga ilang minuto na nakakalipas. Mga 5 minuto na nakararaan. Kung mamasta ka, Dante, para bang lahat ng pangyayari ay dinaan mo lang sa isang paligo. Ano ba sa akala mong buhay ng tao? Basurang tinatapak-tapakan lamang. Para sa kanila, ang buhay ay kalahatan na. Kasukdulan ng kaligayahan ng isang tao. Na kapag inalis mo, para mo na rin pinutulan ng mga paa at kamay ang kanilang naiwan. Tandaan mo ito. Ang sugat ng kalingkingan ay daramdamin ng buong katawan. Ganyan din ang ginawa nila sa aking ama. Ang kapatid ko, nabuhay at namatay sa prinsipyo. Binigyan nila ng halaga ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Pero ikaw ano? Kung kumitil ka ng buhay, para kang tumatabas ng damo. Balang araw, ikaw naman ang tatabasin. Dahil ubod ka na ng sama. Gusto niyo na akong mapatay, ano? Walang mangyayari sa sinasabi mo. Mabubulo ka na at maagnas. Walang hihigit at bibili sa akin! Medyo, meron nang gusto makipag-usap sa inyo sa telepono. Sino daw? Ayaw mong sabihin eh. Kayo lang ang gusto makausap. Tungkol daw sa psycho killer. Tara. Sino ito? Hindi mahalaga kung sino ko. Ang importante ay meron ako impormasyon tungkol sa psycho killer. Kilala mo? Oo. Kung gusto niyo siyang mahuli, puntahan niyo sa... Ba't ngayon mo lang sinasabi sa akin ito? Gusto ko na matigil ang pagpatay sa mga pulis. Kinuulit ko. Puntahan niyo siya sa... Madalas silang nagtatalo na wala namang kabagay-bagay. At napapunan namin na laging may mitin ang kanyang ulo. Ang taong yan, sa tuwing lalabas ng bahay, laging may nakasakbit na baril. At, kaya nga, mga bata rito takot na takot eh. Ni ayaw na siyang kausapin eh. Ganun ba? Abo, wala kaming maaaring makita ng ibang lead eh. Maliban dyan. Ano ba itsura nitong pamangkin ni Mampuro? Siguro mga 5'10" ng taas. May bigote at medyo hayumangge. Cheres, ito eh. Buhatin niyo na bangkay para madala sa morgue. Salamin. Manding. 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 Gani, ano nangyari sa'yo? Wala
Tina, napagkamalan na ako. Napagkamala? Pinasok yung bahay, tinali si Manding. Ang totoo niya, Tina, kung sino man yung gumawa ngayon, kilala niya, ayaw lang niya sabihin. Ay, ang resulta ngayon sa'yo. Wala namang nakitang fracture dito sa X-ray. Maswerte ka hindi ka nabalian ng sadya. Pero, sobrang pamabagal ng tigiran mo. Huwag kang kailangan. Tina, si Bal. Hindi na. Malinis ang pagkakatrabaho niyo. Nagustuhan ba? Kasakali lang yun. Siya nga pala. Ito ang pinaabot sa'yo ni Judge. Para ka maiwas sa malaking problema, umuwi ka na lang sa Buena Vista. Kung ako ikaw sa rito, doon na lang ako. Baka sa susunod hindi lang dito sa ospital ka darating. Sabihin mo kay Judge. Nakarating na sa akin pinaabot niya. Ganun lang? Meron pa ba iba? Nababasa mo siguro ang tungkol dito sa tinatawag nilang psycho killer na karamihan pulis ang pinapatay. Mabilis ang taong ito. At gumagawa ng pangalan. Mabilis din si Guerrero. Kaya bakit hindi natin sila pagtagpuin? Bayaran natin ang taong ito. Palagay ko hindi tayo tatanggihan. Patay si Guerrero na malinis ang ating mga kamay. Mario? Hoy, Peng! Tuloy na! Oh, Peng! Napasyal kayo. May sadya sana kami kay Gani. Gani, ikaw pala sa channel Okay. Pinsan ko, si Maring, taga Malabon. Nabanggit ko na taga Buena Vista ka. Nagpasama siya sa akin. Magandang umaga sa'yo. Magandang mago rin. Ikaw na sanang bahalang magpasensya, no? Alam mo, nagkaroon ako ng problema doon sa kapirasong lupa ko. Naisang lako yun sa isang kaibigan ni Judge Valderrama na isang taga Buena Vista rin. Puro kayo. Iniilit na nila ang aking lupa. Pero tumanggi ang anak kong binata. Ang ginawa nila, pinahirapan nila ito. Hanggang sa mamundok na lamang. Sa ngayon, wala nang kwenta sa akin ng lupang yun. Ang mahalaga, ang kinabukasan ng aking anak. Kaya kung maaari sana sa rento, tulungan mo ko. Napakiusapan si Judge Valderrama dahil hindi ko na kayang magbayad ng aking utang. Sino yung taong pinagsanlaan niyo ng lupa? Badong Sarmiento ang kanyang pangalan. Saan ko siya makikita? Laging siyang nasa JMC building. Sa may Binondo. Sir. Gusto ko makausap, Guerrero. Ito ba itong kumakalat na balita na hindi lamang dito sa mga presinto kundi sa mga kanto na may humahamon sa psycho killer na barilan? Ito ba ito, Guerrero? Sir. Hindi ko na kailangan sabihin sa ito. Hindi ako sang-ayon sa mga narinig kong ito.
kung may gustong mahuli ang psycho killer, ako na ang kauna-unahan. Pero, isasagawa natin yan ayon sa mga reglamentos. Hindi sa pamamaraan ng plano ng isang tao lamang. Alam kong mabuti kang pulis, Guerrero. At alam ko rin na malaki ang malasakit mo sa ating mga kapatid sa hanap buhay. Pero hindi ganyan ang takbo ng isang departamento. This has to be a team effort where everybody should play a part. Tandaan mo yan, Guerrero. Yes, sir. That's all. Nainip ka ba? Hindi naman. Akala ko hindi ka na darating. Mari ba yun? Nag-iingat lang ako. Ano bang kailangan mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Dante. Ihaharap ako sa'yo, isang pulis probinsya. Baka ito ang taong nagkakalat na gusto akong makaharap. Siya nga, wala nang iba. Alam mo ba kung anong dahilan niya? Mabilis ka sa baril, di ba? At ikaw, ano naman ang dahilan mo? Ako? Wala. Pero may mga taong gusto siyang mawala. Ikaw, dalawang magiging pakinabang mo. Papapatay mo na isang mabilis sa baril na pulis. At magkakakwarta ka. Magkano ibibigyan mo sa akin? $15,000 ngayon. $15,000 pagkatapos ng trabaho. Sigurista ka, no? Iniinsulto mo ba ako? Damputin mo yung perang yan, baka ikaw ang balingan ko. Wala kang tiwala sa akin. Hindi naman sa ganon, Dante. Ibibigay ko sa'yo kung kinakailangan. Kapupunan. Iyan ang gusto ko. Anong pangalan ng taong ito? Sargento Guerrero. Sargento Guerrero. Hello, homicide. Ramiro speaking, sir. Sandali lang, oh. Sarge, para sa'yo. Hello? Sargento Guerrero. Ito nga, oh. Ako ang taong hinahanap mo. Magkita tayo sa Doña Carmen Subdivision sa may Paranaque. Pumasok ka sa main gate. Sa ika-4 na kalye, kumalang ka. Pagdating mo sa matataas na pogon, kumalang ka uli. Hanggang sa makarating ka sa deposito ng tubig sa gawing kaliwa mo. Doon mo ako hintayin. May nakakita ba sinyo kay Guerrero? Ba't wala ba dyan? Kanina lang nandyan eh. Bakit ba? May pinatatawag ni Major eh. Teka, kanina lang may tumawag sa kanya sa telepono. Tapos bigla na lang nawala. Di bale, pag may nakakita sa inyo, sabihin niyo lang tawag ni Major ha? Sige, okay. Mang Mario. Uy, Ina. Mang Mario, meron akong kutob na may nangyayari eh. Asan si Gani? Hindi namin alam eh. Sargento Guerrero, matagal ka bang naghintay? Tiniyak ko lang na nag-iisa ka. Di ko akalaing may pulis probinsya palang mapilis sa baril. Ikaw pa ang nagkalat na gusto mo ako makaharap. Alam mo bang, maliban sa akin,
may iba pang taong gusto kang makitang patay. Nasisiya naman ako. Bukod sa binayaran ako, may sasama ko pa isang probinsyanong pulis sa aking listahan. Mabilis ako, Sargento. Ang nakikita ko pa lang na mabilis sa'yo ay ang iyong bunganga. Marami ka nang napatay na pulis. Tapusin na natin to. Yan ang gusto ko. Sir, nandito ako sa outpost ng Doña Carmen Subdivision. At saka nga pala, sir, kapupulaut lang ng isang bangkay rito. Siya nga pala, sir, ang mga tama ng bangkay ay katulad din ng mga tama ng kasamaang nating pulis na pinatay ng psycho killer. Nagulat ka ba, Judge? May iba ka bang inaasahang makita? Anong ibig mo sabihin, Sargento? Sayang ang binayad mo sa taong inupahan mo para sa akin. Permanente ko na rin siyang pinalaya. Kahit kailan, Sargento, iba ang pasok mo. May binibinta ka na naman sa akin. Hanggang ngayon ba hindi matanggap na tagapagpasunod ako ng batas? Isa akong judge! Judge! Judge na tumatanggap ng suhol. Marami ka nang niloko at minalangya. Marami ka nang pinatay. Pati batas binaboy mo. Pinuno mo na sa salop, Judge. Malapit na kitang kalusin. Bago mangyari yan, Sargento, pupunta ka muna sa impyerno! Pagkatapos mo, Judge. Pagkatapos mo. Gani? Tina? O, halika. Tumuli ka muna, Gani. Wag na, Tina. Gabi na eh. Saka na lang. Magkikita ba tayo bukas? Marami nga ako naririnig, Gani. At hindi mo ako masisisi mabahala. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ka, Gani.
Nagsiyam? Yun yung totoo nangyari, boss. Katunayan nga yung maba, nakatutok na sa ulo ng Guerrero. Hindi mo pumutok. Wala sa baril ang diferensya, nasa tao! Siguro kaya nagsyam ang baril mo dahil sa pinamahayan ng dagay ang dibdib mo! David, gusto ko nang mawala ang taong ito. At huwag na niyo ipagpabukas! Tayo na! Patrolman Trinidad, telepono ako para sa inyo. Hello? Trinidad, Ako nga ho. pinatatawag ka ni Major, importante. Paano si Guerrero? May rirelieve sa'yo. Pumunta ka kagad sa headquarters ngayon din. Oo. Tandaan mo, Gani, kaalis lang ng bala sa katawan mo. At huwag ka masyadong kumilos, baka dumugo uli ang sugat mo. Siya nga pala, kailangan ko nang bumalik sa duty ko. Babalik na lang ako bukas ng umaga. Pag off-duty na ako. Sige. Okay? Bakit nga ako eh? Ba't tumawag ka na? Pasensya rito. Hindi ko alam. Baka ho yung dinala doon. Salamat. Tira. Ayun yung jeep ko.
Nonoy. Dali mo, tawagin mo. Importante lang. Judge, si Nonoy to. Pinasok kami ni Gani. Marami siya tawa natin ng lalagas. Ha? Anong gagawin namin? Ano yan? Gani. Nonoy? Hello? Hello? Judge, si Guerrero ito. Alam ko nakikinig ka. Kakalusin na kita, Judge. Mukhang nagmamadali ka, Judge. Tatakas ka? Anong ginagawa mo rito? Hoy! Ipabibilin kita. Huwag na tayo maglokohan, Judge. Marami ka ng tao na nagkapiado. Lalong-lalo na sa lugar natin. Si Mamberto. Pinapatay mo dahil sa kanyang lupa. Si Cynthia na nakita na lamang lumulutang sa mailog. Ang ating mga kababayan na tinakot ang iyong mga tawan. Mga taong pinapatay mo na hindi na pinalam sa munisipyo. Sobra ka, Judge. Tungkol kay Berto. Matigas ang kanyang ulo. Hindi ba'y pinagbilin lamang sa akin ang lupa niya? Hindi nangyari sa kanya yun. Si Cynthia naman, siya ay nagdadalang tao. Ano ako, banal? O bayaan ko na lang na siya ay maging ina ng aking anak? Isang magbubukid? Hindi ko papayagang madugisan ng pangalan Valderrama. Kailangan proteksyonan ko ang aking sarili. Kahit na sino masagasaan? Oh! Kahit na sino masagasaan! Ako muna bago ang lahat! Nice try, Sergeant. Nice try. Ginagatungan mo ako, no? Ana. Yan ang hirap sa inyo mga pulis. Akala ninyo, alam na ninyo ang batas. Ito. May ebidensya ka ba sa mga paratang sa akin? Wala, no? Granted ay namin ko. Kailangan patunayan mo pa rin yan sa husgan. It's your word against mine. At sino pang niwalaan, siyempre ako. Talaga kayo mga pulis. Puro mga estupido! Mga utak sunod! Carolina. Ngayon, Judge, sinong utak surot? Ano kaya nararamdaman ng isang wes? Kung siya naman ang uusigin.
Judge, nakapiring si Katarungan. Hindi kanya kilala. Huwag niyo ako itutula! Wala akong kasalanan! Sakit lang ako rito! Bakit hindi si Judge ang kausapin niyo? Siya lahat ang may pakialam nito! Sige! Wala nang mabistin yung Judge niyan eh! Puro kalukuhan si Mario! Dapat yan, kinakailan! Yung mga speech ang ginagawa niya, puro fake! Hindi naman marunong yung Judge niyan! Wala nang mabuti sa Maynila! Sir, maraming salamat sa lahat ng tulong niyo. Saka naman. Sibal. Sarento. Sir. Sir, babalik pa kaya si Sarento? Oo, Sibat. Kapag puno na sa loob.